Malikot ma dear. Ayan guys, good morning. Ayan, naglalakad-lakad ako. Time check 6:40. So maya-maya gigisingin ko na yung aking alaga dahil kami ay magpapalaboratory ngayong araw na ito. Bukod sa laboratory ay akin na rin siyang ipapasibi si mga idol. Kasi madalas siyang nahihilo. Parang hindi na tumatalab sa kanya yung vitamins na binibigay ko sa kanya. So kailangan niya ng magpalit ng vitamins. Yan yung aking alaga guys. Kaya napagdesisyonan ko na ipalaboratory na siya ngayong araw na to guys. Kasi nga ayun, nahihilo siya nung nakaraan. Tapos ayaw niyang bumangon, nahihilo daw siya. At nahimatay din siya nung mga ilang buwan na nakakaraan, 2 buwan. So ngayon ay akin siyang ipapalaboratory para malaman ko kung ano yung kanya nga dinaramdam mga idol. So matanda na kasi yung aking alaga guys. Kaya marami ng mga bagay na hindi na natin pwedeng gawin. Katulad ng dalhin siya kung saan saan. Lalo na't wala naman tayong sasakyan guys. Mahirap magdala-dala yan. Kaya sa nagsasabi na dalhin ko siya sa public hospital, which is mapakalayo. At bukod sa napakalayo, pipila ka ng buong araw doon. Ako yung nakakaalam kung ano yung kalagayan ng alaga ko. Hindi niya kakayaning pumila doon ng buong araw. Kaya sa mga nagsasuggest dyan na dalhin ko siya sa public hospital, sorry kasi hindi kayo ang masusunod. Ako yung nakakaalam ng sitwasyon. Dahil ako lang naman ang nagtsatsaga sa kanya. So ako ang masusunod at hindi kayo. Yan, sana gets nyo. Ayan. Ngayon magpapalaboratory kami dahil nga siya ay nahihilo. Yan. Although nung nakaraan lang naman yun, nakaraang ilang araw. So kaya naisipan ko na ipalaboratory na talaga siya at pa-check up na. Kasi nung nakaraan, bala ko siyang ipa-check up ay ayaw naman niya dahil nga okay naman daw siya. Pero ngayon ayan, syempre nakikita ko yung sitwasyon. Ako ang nakakita kasi ako nag-aalaga. At isa pa, kaya ayoko siyang dalhin sa public hospital. Kasi nga, may mga nagagawa na siya na alam niyo yun. Hindi kaya ayang bagay, dumudumi na siya. Minsan, dumi na siya hindi niya namamalayan. Umiihi siya ng hindi niya namamalayan. Kung ipipila ko siya dun sa ospital, ano ang mangyayari? Ang tingin nyo? Ako lang naman ang mahihirapan. So, kung ano yung desisyon ko kung saan ko siya gustong ipa-check up, doon ko siya dadalhin. Kasi yun yung mas convenient sa akin. Isa pa, meron din akong sakit. Hindi ako pwedeng mag-intindi at ma-stress. Alam niyo yun. So, ako ang masusunod pagdating sa desisyon na yan. Dahil ako lang naman mag-isa ang nag-iintindi. Wala namang iba kundi ako lang. Kaya, ayan. At ito na nga mga idol, ayan, naglalakad na kami papunta doon sa venue kung saan kami magpapalaboratory. So dito lang naman ito guys sa aming HOA. Dahil yung doktor ay bumababa dito every 3 months para mag-check up, mag-laboratory sa mga pasyente niyang hindi na makapunta sa clinic dahil nga sa may mga edad na or mga tao nga ayaw magpunta ng clinic dahil takot magpa-check up or magpatingin. Kaya mismo yung doktor ang bumababa dito guys. So ayan nga't nahihirapan pa silang hanapin yung ugat ng aking alaga dyan. Kaya ayan, medyo natagalan sila dyan sa paghahanap ng kanyang ugat. So ito guys ay mga nurse doon sa clinic at kasama ito ng doktor kapag bumababa dito. So pinakuhanan ko na nga rin pala yan siya guys ng ECG. Pina-ECG ko na rin siya para ayan malaman talaga natin guys kung ano yung pinagmumula ng kanyang pagkahilo at kung ano-anong nararamdaman niya. Minsan kasi ay nanghihina na siya, although nabanggit naman na baka sa kanyang edad na rin dahil may edad na rin siya guys. Kaya siguro ganun yung kanyang nararamdaman. Pero para tayo ay makasigurado ay atin na siyang pinatingnan sa doktor mga idol. So ayan nga, nagpalaboratory na rin pati ako guys dahil ako nga ay hindi rin maayos yung aking pakiramdam. Madalas nahihilo din ako. Siguro dahil na rin sa stress at pagod. So ayan, medyo marami-rami tayo kasi nga ginagawa. At busy rin tayo nitong mga nakaraang araw mga idol. So ayan. At ayan, tapos na kami at naglalakad na kami pa uwi. So ayan, at dahan-dahan lang kaming dalawa. Kasi nga medyo natutumba-tumba pa itong aking alaga kapag naglalakad. So ayun guys, natapos na kaming magpa-laboratory ng aking alaga.
sa mga magtatanong kung saan kami nagpa-laboratory guys. Yung doktor sa tungko, mayroon siyang clinic doon sa tungko, malapit sa SM. So yung doktor doon, yung bumababa siya sa HOA every 3 months. Every 3 months bumababa siya sa HOA. Siya na yung lumalapit sa mga pasyente. Kasi katulad yan yung matatanda na hirap nang pumunta sa magbiyahe, sa mga clinic, ganyan. At yung mga ibang tao na takot na magpa-check up, siya na yung lumalapit para yung mga tao maingganyo na magpatingin, lalong-lalo na yung mga tamad bumunta sa doktor or mga natatakot sa doktor. So yung doktor na mismo ang bumababa dito sa mga HOA. Actually hindi lang siya dito sa HOA namin bumababa. Lahat ng HOA dito sa Gaya-Gaya or dito sa lungsod ay bumababa siya doon sa mga HOA para siya na yung lumapit sa mga pasyente. So ayan, explain ko lang. So every 3 months bumababa yung doktor dito sa HOA namin para mag-laboratory, mag-ECG, mag-check up at mag-reseta ng mga gamot. Meron din pong bayad yung laboratory. Ang kaibahan lang guys, kapag iyon ay doon ka mismo sa kanilang clinic or sa ibang klinika magpakuha, alam naman natin kung gaano ka mahal ang laboratory, lalo na yung ganong karaming ipapacheck mo sa iyong blood. So nagre-rate yun kung sa mga hospital ka pupunta. Kahit sa public hospital ka pumunta, magbabayad ka pa rin ng laboratory. Wala pong laboratoryng libre. So may bayad. Ang kaibahan lang, kapag sila bumaba, nagbibigay sila ng discount sa laboratory. Kasi kung doon tayo magpa-laboratory mismo sa mismong clinic, nagre-rate ang laboratory guys ng 2,000, 2,000 pataas. Alam niyo yun? 2,000 pataas. Nagre-rate siya mga ganun. Yung iba umaabot pa ng 6,000. Yung laboratory pa lang yun. Depende sa dami ng inyong ipapacheck sa inyong blood. Kagaya ngayon yung pinacheck namin sa blood is marami. So ilang yun. Kasama na yung sugar, cholesterol, ECG. Basta marami siya. Creatinine, mga ganyan. Sugar. So, kung doon tayo mismo sa clinic, aabutin yun ng nasa 2,000 pataas. So, pag dito, may discount guys. Mahigit kalahati ang discount, kaya mas save ka kapag sila ang bumaba mismo dito sa HOA. So, every 3 months bumababa talaga sila para sila na yung lumapit sa mga pasyenteng lalong-lalo na yung medyo mahihirap. Alam niyo yung mahihirap, sila na yung bumababa. Mabait yung doktor na yun guys. Kasi may advocacy siya na talagang tumulong sa mahihirap. So, maliit lang ang portion ang kanyang kinukuha na bayad. Actually, libre ang check-up sa kanya. Wala siyang bayad. Ang nagbabayad lang kami sa lab. So, ayan. Kaya dyan sa mga magtatanong, yun po yung explanation. So, hanggang dito na lang yung video natin for today dahil ako'y busy pa. Marami pa akong gagawin. Alam niyo naman yung buhay ko. Tapos mamaya may lakad pa kami mamayang hapon. So, may dadaluhan na naman tayong pagtitipon. So, hanggang dito na lang yung ating video for today. Thank you so much for watching. Thank you, Lord, for all the blessing. And God bless us all. See you tomorrow.